Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Diana niya, Mr. Maravillas, masasabi mo sa bagong komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Malinaw po na manipulasyon ito. Ginawa nilang shield yung Senate Blue Ribbon Committee. Manipulasyon para maging shield ni Sara Duterte. Yan ang ating pananaw po. Garapalan na niya, Mr. Maravillas, kung sino pa yung mga sangkot. Yun nga po ang nakakalungkot mga kababayan. Malinaw po na hindi instrumento ng hustisya. Ito'y malinaw mga kababayan na isang mekanismo ng isang sabotahe mga kababayan upang patayin yung katotohanan. Arangin yung mga ebidensya, lalo't nalalapit na po yung impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Iligtas si Sara, kapalit mga kababayan ng pansariling proteksyon in case makalusot si Sara at manalo sa 2028 elections. So makikita natin mga kababayan yung krisis sa integridad ng ating Senado. Puro po may conflict of interest yung mga members. So nasasakripisyo po mga kababayan yung tinatawag na checks and balances laban po sa pang-abuso sa kapangyarihan mga kababayan. So mula mga kababayan sa pananaw ng batas, ang tanong ngayon, paano makakapagsagawa ng isang patas, credible at malaya pong pagalugad ng katotohanan ang mga taong ang sarili nilang politikal na kaligtasan at kinabukasan ay nakatali po sa kapangyarihan ni Sara Duterte. Di ba po? Ang kanilang integridad ay questionable po dahil ang kanilang katapatan ay wala sa saligang batas kundi nasa transactional na pangako ng absuelto sa ilalim po ng isang inaasam na Duterte presidency sa 2028. So ang Blue Ribbon Committee ay gagawin nilang kuta ng sabotahe para saluhin ang mga bala para kay Sara Duterte. Habang yung judicial process ay ginagawang huwad na sarsuela. So makikita natin yung maruruming taktika mga kababayan at manipulasyon ng bagong Senate Blue Ribbon Committee. Pagmamanipula sa mga evidence controls. Pwedeng gawin nila ito mga kababayan. Yung pagsupil sa subpena ng mga official records. So posibleng gamitin nila yung kanilang kapangyarihan upang harangin o aprobahan lamang yung mga tinatawag na sanitized o bawas ng mga dokumento. So sa pamamagitan nito mga kababayan, hindi na makakarating sa impeachment court ang mga masisilang detalye ng confidential funds. Pwede rin gawin yung pag-archive sa mga nakaraang ebidensya. Pwede nila mga kababayan na sadyain na itago o ideklarang inconclusive ang mga naunang natuklasan ng mga nakaraang committee tungkol po sa korupsyon ng Office of the Vice President at sa kanang DepEd upang hindi ito magamit na formal na bala ng prosekusyon. Paglikha ng mga smokescreen at media circus o pagpapasabog ng ibang mga isyu tulad ng ginawa ni Amy Marcos mga kababayan. Buti na lang sinupalpalagad mga kababayan ni Mig Subiri. Tinatanggal yung fake video. Diba? Yung tungkol sa alleged Noel. Malinaw na diversionary tactic mga kababayan para hindi pag-usapan yung impeachment kundi yung Noel. Hindi umobra yung diversionary tactic na ginawa ni Amy Marcos. So pwede nilang ulitin mga kababayan ang ganitong mga uri ng drama. Pwede silang gumawa ng mga weaponized counter-investigations sa Senate Blue Ribbon upang malihis yung galit ng publiko kay Sara Duterte. So posible silang magsagawa po ng mga kung ano-anong investigasyon laban sa politika ni Sara Duterte. Gawin itong iskandalo sa media para po mapagtakpan yung mga seryosong testimonya sa impeachment
Iba po mga kababayan, these are possibilities na ngayon kontrolado ang Senate Blue Ribbon ng mga kaalyado ni Sara Duterte. Pambobomba sa issue ng administrasyon. So gagamitin possibly ng mga tuta ni Sara sa Blue Ribbon para ungkatin ang di umano'y flood control projects o iba pang ahensya ng kasalukuyang administrasyon. Layunin nito, possibly, na palabasin na mas corrupt ang iba at lumika sila ng ingay para malingat yung mga tao. Bantay tayo mga kababayan, basta nag-start yung trial po, may mga ginawang pasabog yung Senate Blue Ribbon, huwag nating papansinin. Malamang distraction ang gagawin nila kasi yung mga members ng Senate Blue Ribbon, puro yun sangkot. Kalahati po sangkot, sabit sa flood control scandal. Malamang baliktarin nila yung kwento. Pwede rin mangyari, mga kababayan, yung bureaucratic delaying tactics. Pwede silang gumawa, mga kababayan, ng artificial jurisdictional dispute na sadya nilang pag-aawayan, mga kababayan, sa loob ng committee kung saan ba talaga dapat na talakayin yung mga issue. Halimbawa, kung sa Senate Blue Ribbon ba o sa Committee on Rules. Ang ganito mga debate ay malamang drama para ubusin lang yung oras, para maantala po yung pag-usad ng pagdinig. O, di ba? Mga kababayan, pwede din gawin yung biglaang pagbalasa ng internal rules. Magpanukala sila ng mga bagong alituntunin sa pagpapatakbo ng mga committee. Ang pag-revise na ito ay magpapatigil, mga kababayan, sa lahat ng active request para sa mga ebidensya na magbibigay ng sapat na panahon kay Sara na mag-reorganisa ng kanyang depensa. Pwede rin mangyari yung mga pananakot, panggigipit at pagbaliktad ng mga witnesses. Yung witness gaslighting, baliktaring contempt powers. Nasalip na protektahan, mga kababayan, yung mga whistleblowers na titistigo laban kay Sara Duterte, posibleng gamitin po yung kapangyarihan na magpakulong sa pamamagitan ng pag-contempt. So kakasuhan nila yung mga testigo ng pagsisinungaling o pagsirain yung credibility ng mga ito bago pa man maiharap sa impeachment court. Pwede ring mangyari yung friendly cross-examination sa mga kakampi. Kung ang haharapin ay mga opisyal ng Office of the Vice President, kakampi ni Sara, pwedeng gawin ng committee na malambot at scripted yun mga pagtatanong. Sanay dyan si Marcoleta, kino-coach yung witness na si Gutesa. O di ba? Araw-parapat po, garapalan. Pwede nilang bigyan ito ng pagkakataon na makapagtalumpati at ipagtanggol si Sara sa halip na pigain sa mga anomalya. So dahil, mga kababayan, sa umaasa silang magiging presidente si Sara sa susunod na eleksyon, lantaran na mamaniobrahin nitong mga Duterte senators ang lahat ng desisyon. That could happen, mga kababayan, kaya magbantay tayo. So ang pagtatanggol nila ngayon ay magsisilbing pamuhunan upang matiyak na kapag naupo si Sara Duterte bilang Pangulo, sila naman yung maabsuelto, mga kababayan, at mapoprotektahan sa kanilang mga kinakaharap na kaso ng korupsyon. So nagets ninyo? Parang sabi nga, you scratch my back, I scratch yours. Ganon po ang mga possibilities nito. So makikita natin ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee nakakalungkot. Parang hindi na siya tagapagtanggol ng ating bayan, kundi naging kuta na ng sabotahe. So hindi na kayang takpan, mga kababayan, ng mga technical na delay at peking investigasyon ang katotohanan. Ang posible, mga kababayan, na pagmaniobra ng mga mambabatas na kapitoko kay Sara Duterte ay nagpapatunay lamang ng kanilang sariling integridad ay lantaran ng isinanla kapalit, mga kababayan, ng pansariling kaligtasan.